marami po siyang kapintasan. Hindi daw po ito nagrerepresenta ng isang perfect na imahe ng kabanal-banalang representasyon ng langit. Ang paniniwalang Pilipino, kapag hindi na-bless ang simbahan ng isang bagay, santo, ito ay pinamamahayan ng masasamang Masasamang espiritu. espiritu. Ngayon, ang tawag po sa kanila ay mamaratyo. Lamesa de Panahon ng monja. Kastila, nagmi-meeting ang mga madre at humihigop ng mainit na sabaw ng bulalo. At pagkatapos kumain ay kinokolekta mga buto ng kalabaw. Opo, purong balayong po ito. Balayo. Ngayon, nandito po tayo sa Descanso. Makikita Descanso. natin ang Machuca tiles example. Ang ganda. Even the ceiling, oh. Yan ba yung lata, sir? Opo, yan po yung pressed metal Wow. sheets from Belgium. Grabe. Hi! Welcome to Museo de la Salle. Ang aming pong museum is a 19th century lifestyle museum established in 1996 and inaugurated in March 25, year 2000. So this is a replica of bahay na bato from the Gonzales family ng Apalit, Pampanga and from the Sarmiento Padilla family ng Bacolor, Pampanga. And we have here 4,300 artifacts representing kung ano ba yung mga gamit ng sinaunang Pilipino sa panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, at hanggang ngayon ay buhay pa at ating makikita. Halika, pasok tayo. Siyempre, gagamit tayo ng antilena. Sabihan noon na kakatukan ng 3 beses sa mga bahay na bato para yung mga nakikita at hindi nakikita pagbibigay galang. Oh, Siyempre, yes. sa makabagong espiritual na paniniwala para walang sumama sa'yo pa uwi. So unang papasok sa ating pangitain ang tinatawag na sagwan. Sagwan is an Arabian word, ibig sabihin passageway. Kasi nga mga sinaunang bahay na bato, meron tayong tinatawag na Moorish style influence from Arabia. So na-adapt natin itong mga Pilipino at syempre isa pang paniniwala sa salitang sagwan, ito yung daloy ng tao kung saan dumadaan. Syempre ang unang bubungad sa atin, ang hallway kung saan dumadaan ng tao paakyat sa second floor. Yun nga lang, dahil ang Museo de la Salle ay mayroong 4,300 artifacts, wala na po kaming mapaglagyan ng ibang artifact, kaya nandito na sila. Nandito na sila sa baba. At ating makikita sa paligid. We have 120 years old, we have 200 years old, we have 300 years old, at meron kami ditong 2,500 years old Kulaman jar from Sultan Kudarat. Ang ground floor ng bahay na bato, normally ito ay storage ng mga harvest sa farm at storage ng mga old furnitures. Pero merong bahagi na yung sa ilalim ng Escalera Mayor ay ginagawang business area. Kaya nga nandito yung tinatawag nating Kwarta de Cajera at Balanse kung saan tinitimbang yung mga gulay at vegetables noon. Pero syempre dahil tinanggap natin ang koleksyon ng Guevara family from Tambo, Parañaque, nandito na rin sa ground floor yung kanilang mga burial jars. Oh. Okay, ito po yung tinatawag nating Kulaman jars. They are made out of limestone. According sa history, inaabot sila ng 2,000-3,500 taon. Ito yung panahon ng luma at bagong bato kung saan ang mga Pilipino ay natutong mag-ukit ng mga limestone na galing sa bundok, mga adobe stone, para doon ilagay ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang ground floor po ng bahay na bato, normally storage nga po ng mga old furnitures, gamit sa bukid, pero dahil tayo po ay tumatanggap ng mga artifacts mula sa mga nagdo-donate, tinanggap po natin ang koleksyon ng Guevara family. So, pasukin po natin ng Guevara Collections. Guevara Collection. San Buenaventura Guevara Collection. Siyempre, pagbibigay galang sa nakikita at nakikita, kakatok ulit tayo. Ah, sige. Tayo na po. Ito po medyo wide ang collections. Ang collection po ni Mr. and Mrs. Carmen and Domingo Guevara ay may dalawang klase. Una po ang secular, pangalawa ang religious collection. So sa secular po, nandyan po ang ating mga lamesa, ang ating mga aparador, tukador, ang ating atay bed, at kung pag-uusapan naman natin ng pangrelihiyon, nandyan po yung pro-church at against the church. Oh, Sa pro-church po, nandyan ang mga santo natin, yes, siyempre. and
against the church, nandiyan naman po ang ating mga anting-anting. At syempre po, ang anting-anting, hindi po siya magiging powerful kung wala tayong orasyon. So, Oo kung nga. makikita po natin yung maliliit na libro, diyan po ay mga salitang nakasulat sa salitang Latin na Wow. nire-recite daw po tuwing kabilugan ng buwan, ika-13 araw, tapos kapag daw po buwan ng araw ng mga patay, yan, Okay. kung saan lumalakas ang kapangyarihang itim. Oh. Mga sagrado na yan, mga Opo. Edson. Nagamit ba yan sa pelikula ni Bong Ni Revilla? Nartong Putik po. Ayun, Nartong Nartong Putik. Yeah. Yan. Kung mababalikan po natin ang Philippine na movie, dito po sa Dasmariñas, Cavite, nilibing si Nardong Putik. Kasi po yung angkan ng mga putik ay nandito. Nandito sa Yes Dasmariñas. Okay, at ito naman po yung tinatawag nating mga santo na hindi na-bless ng simbahan. Alam po ba natin sa panahon ng Kastila na noong 1800s, 1700s, masyado pong mahigpit ang simbahang Katoliko na kapag ang mga santo ay maraming imperfections, katulad ng malaki ang pisngi, mahaba ang ilong, marami po siyang kapintasan, hindi daw po ito nagre-representa ng isang perfect na imahe ng kabanal-banalang representasyon ng langit. Kaya hindi po sila binibless ng church. Ngayon, ang tawag po sa kanila ay mamaratyo Mamaratso. or the folk santo. Kaya lang, hindi siya ginamit ng simbahan. Sino kaya ang gumamit sa kanya? Nandiyan na po yung mga albularyo, mangkukulam, at yung mga nangongolekta ng mga antiques. Oh. Kaya lang, syempre, ang paniniwalang Pilipino, kapag hindi na-bless ang simbahan ng isang bagay, santo, ito ay pinamamahayan ng masasamang espiritu. Totoo. Ayan, ito po ang pinakalubang coffee grinder ng Pilipinas. Serious? Yes. Oo nga. Ang coffee tawag po grinder. dyan ay kidingan. 1740, may dalawang Franciscan priest na dumating sa Lipa, Batangas, nagdala ng coffee bean, no, mula sa Spain, and then tinuruan ng mga Batanggenyo na magtanim ng kape. At napalitaan po ng mga tribong Ibaloy na Oh. merong masarap na inumin na mayroon sa Batangas, no. Bumaba sila at nakita nila ang coffee grinder. Ang tawag nila ngayon kidingan, panggiling ng kape. Kaya ang tawag po dito ay kidingan. Kidingan. Ayan. At syempre, makikita rin po natin ang ating mga aparador Yeah. na kapag may dekorasyon na nagpapakita ng simbolo na ang pamilya ay isang mayaman, Mayaman, at yeah. may kaya sa buhay, Yeah. naglalagay po sila ng mga bone inlay. Yes. Pero this time, hindi po siya ordinary bone. Ito po ay ivory. Ivory. Opo. Sa malalim na Tagalog, sa Gawing Bulacan, ang tawag po dyan ay intarsia. Intarsia. Diba? Daming mga term na natututunan natin kay sir. Opo. At syempre, panahon ng Kastila, uso na yung kapag may sakit yung member ng family, inihihiwalay siya. At hindi siya pwedeng makasama sa pagdarasal kasi may sakit siya. So, ang gagawin, yung altar mismo ang dadalhin sa tabi ng kama niya. Anong tawag sa portable na altar? Urna. Ngayon, ang urna, pinipili yung pagpapatungan. Hindi po pwedeng ordinaryong lamesa. Dapat ang lamesa ay maganda, kaaya-aya, at ito ay nagrepresenta ng matatag na relihiyon. Kaya nga karamihan ang ginagamit mga Batangas dos. Oo nga, yeah. Kasi matatatag ang mga... Oo. Ngayon, hindi na siya ordinaryong lamesa. Pag lamesa kasi ito ay pang lalaki o pang babae. Pag lamesa, pang babae lang to. Pero kapag nilagay mo na ang urna, lamesa de altar na siya. La mesa de altar. Opo. Diba? Urna ang tawag. Depende po kung sino ang patron saint ng pamilya. Kung ang patron saint si San Jose, siya pong ilalagay sa loob nito. Okay. And syempre, panahon kasi ng Kastila, hindi pwedeng mag-asawa ang mahirap ng mayaman, hindi pwedeng mag-asawang mayaman ng mahirap. So, paano malalaman ng isang kalalakihan na yung liligawan mo ay mayaman? Maglalagay ka ng mga aksesoryang gawa sa ginto. Siyempre. Syempre, nandito Oo. ang sinaunang hairpin natin, ang tawag ay pantuche. Pantuche. Oo nga, no? At ang makasaysayang may paineta pa siya. Uy, Oo nga, no? na yan daw ang nagre-represent na may kayang isang babae, lalo na kapag ito ay gawa sa ginto. Oh. Nice.
At syempre, hindi mawawala ang ating tres Lunas. Napaka-importante sa Pilipino nung panahon ng Kastila na makita yung kanilang panglabas na kaanyuan. Kasi itong nagpapakita na sila ay magdidad, kayang bumili ng mga kagabitan at kasuotan, kayang magtaguyod ng pamilya, at kapag may kaya ka, ibig sabihin kaya mong mamuno sa isang komunidad o sa isang pueblo. Ngayon, ang tanong, ito ba ay pang lalaki o pang babae? Ang palatandaan po na ito ay pang lalaki kapag meron siyang stepping platform. Oh. Kasi po pag lalaki, hindi siya pwedeng yumuko kapag mayaman, hindi siya pwedeng yumuko para tingnan ang laylayan ng pantalon. So itataas niya ang kanyang paa, pwede siyang pumalakpak o tawagin ng kasambahay, Pedro, pakitingnan mo ang laylayan ng aking pantalon. Gano'n. Oh. Kapag mahirap naman, lagi po itong nakayuko, opo padre, opo senyor. And kapag babae naman, hindi siya pwedeng magtaas ng paa. Kaya kapag ang salamin ng babae ay walang taasan ng paa, lagi siyang mayroong upuan. Ayun. At ito po ay buong lamesa. And gayon pa man, dahil ito ay 3 panel, 3 luna. Yeah, and original yung mga mirror niya, sir, Opo, no? original din po ito. At syempre, hindi mawawala ang ating atay bed. Kaya lang po ang atay bed na ito ay ordinaryong disenyo lamang ng Philippine Nouveau Art Style. Philippine Nouveau Art Parang Style. style ni Isabelo Tampinco na umuukit ng mga dahon at mga bulaklak. Pero sa second floor, makikita natin din yung kalabasa atay bed ni Wow. Eduardo Atay ng Binondo, Manila. Oh. Oh, another Tres Lunas. Opo, 3 luna, Tres lunas, kaya yes. lang pang middle class family. Okay. Kapag less ang ukit, middle Okay. class family. Oo nga, eh, yung Kapag medyo mas maraming ukit, mas maraming pambayad sa eskultor. totoo po. Ang ganda ng kama, sir. Ito po ang fiber collecting machine ng Cavite. Fiber Opo, collection. pinapasok po yung dahon ng pinya dito, kukuha kayo ng isang ibla hanggang sa maipaikot mo siya at makolekta mo lahat ng ibla na dadali mo naman sa Maragunton, Cavite para i-weave at magawang tela. Pag nagawa na po sa Maragunton, Cavite, dadali mo naman ito sa Taal at saka Lumban, Laguna para burdahan, para makabuo ka ng barong at barutsaya. Galing. Talagang ano, sir, may kanya-kanyang... Opo, bawat bayan ay may Oo. kanya-kanyang espesyalisasyon Oo, para espesyalisasyon makatulong yan. sa komunidad. Oo. At syempre, hindi mawawala ang ating lusong. Yan, pamilyar po ba kayo sa lusong? Pambayo. Opo, pambayo. Yeah. Sa Pilipinas, may iba-ibang pangbayo. Kapag dumayo tayo sa Central Luzon, nandyan naman ang bayuhan ng palay para makuha mo yung bigas sa loob. Oo, yes. Then pag dumako ka naman sa Cordillera, nandyan yung pambayo nila sa kape para maging grounded coffee siya. Ito po. Then kapag dumayo ka naman sa Mindanao, sa Visayas, yung mga nagtatanim ng paminta, no? Oh, Dito mas sa maliit. Luzon, mayroon din. Oo. And then, ito naman ay para sa mga syudad at probinsya ng Calabarzon. So, dyan po binabayo ang aming mga nilagang kamote para lagyan mo ng ilupak at Oh. makabuo ka ng puto, Puto, na yes. kinakain kapag umaga. Siyempre, kasabay ang kaping barako ng Batangas. Batangas, siyempre. Opo. Hindi mawawala. Yan. Ang At ito taas. po ang aming Saguan area. Oh, Saguan. So, dun po tayo sa kabila. Puntahan sige naman po. natin ang Karosa. Karosa. Saguan. Ito po yung business area. Pero nga po kasi dahil wala na kaming place, so dito na namin nilagay. So kung meron tayong family car, ang Kalesa, na pwede kang magsakay ng 3 hanggang 4 mong anak, ngayon naman kapag single ka, ito yung sasakyan mo, the Calerita. Kalerita. Kaya lang daw, isang babae lamang ang pwede mong isakay dyan. Hindi pa pwedeng magsakay ng 2. No? Ikaw daw ay babansagang salawahan sa iyong puwede. Ganun ba yun? Opo. Hindi ka nagugustuhin ng ibang kababaihan. Oo. At syempre noon, para malaman kung gaano ang ibabayad mo, tinitimbang muna ang mga gulay at prutas. So nandito ang balanse. Ayan ang balanse nila. Ito po ang weighing scale. So ilalagay mo po dito ito, tapos ang gulay sa kabila para malaman mo yung presyo. Ang galing naman yan. Wow. Yung po kasi mga lakal from Europa, from Galyo ng Oo. ibang European countries, nagdadala dito ng mga business tools nila katulad ng measuring tools or balance. At syempre, hindi mawawala ang ating kwarta de kahera or ang ating cashier. Cashier, oo. Functional pa po siya before pandemic pero dahil 2 years hindi nalagyan ng oil, ayaw na po niyang Ayaw gumana na. ngayon. Opo, sa kalumaan. Oo. So yan po ay mga 1890s, 1880s. Wow. Yan po siya katagal.
Grabe. At syempre, ang other side ng ating sagwan area is the parking area ng karosa. Grabe, ang daming mga kagamitan. No? Nakakatuwa. Ang Museo de la Salle po ay may mga partner artists katulad po ng alitap-tap artist ng Amadeo Cavite. So, nag-exhibit po sila dito and iniwan na po nila ang coconut chessboard. So, ito po yung pinakabago namin, pinakabata naming artifact. No, June 2024 lang po siya ginawa. At pwede po siyang hawakan Pwede. at paglaruan at patunugin. Oo. So kung marunong po kayong mag-chess, pwede po kayong maglaro dito, maglibang, habang ang inyong mga kasama ay naglilibot sa second floor. Oo, ang galing. Ang Opo. galing ng idea nito, no? Malaki. Opo. Wow. Ito naman po ang ating 150-year-old karosa. 150 Opo. years old na. Made out of silver from Balagtas, Bulacan. 30 tao po ang gumagawa niyan. Mga latero para mabuo yung mga bulaklak at mga dahon. And panahon ng Kastila, ang ginagamit pa po noon ay kandila. Kaya daw kapag hinila mo ang karosa, parang penitensya na. Dahil baku-baku ang kalsada, pag huminto ang karosa, titilamsik daw sa iyong katawan ang mga luha ng Oo. kandila. At pilit mo itong titiisin at idadaan mo na lamang sa iyong pagluha. Pag... mabigat to sa sir, no? Opo. Wow. Pero may mas malaki pa po dyan. Nandito po ang mga karosa ng San Guillermo, Pampanga. Oh, San Guillermo. Oo nga, ang laki Yan, nito. buksan lang po natin ang ilaw. San Guillermo, Pampanga. Ang laki nito, sir. Ito po ay gawa rin sa silver, kaya lamang po ito ay binalot namin ng zinc oxide powder para yung silver po ay hindi mag-oxidize Okay. at hindi mangitim. Ganda. Pero nagagamit pa ba ito sa Opo, during nilalabas pa nilalabas po pa yan. rin? Katunayan nga po itong isang silver karosa ay ginamit po namin noong October 7 para sa prosesyon ng pista ni Our Lady of the Rosary. Dami. Etong isa, sir. Ito naman pong isa ay karosa ni San Juan, no? And then minsan po pinapalitan po ng ulo ni Saint John Baptist de la Salle. Kasi nga po ang pamilyang may inaalaga ang santo noon na ipinoprosesyon, dalawa ang katawan, isa ang ulo. Yung isa pong katawan ay nasa oratorio, yung isang katawan ay nandito sa ibaba. Sa ibaba. Na kaya daw po dalawang katawan para maiwasan na kapag nabangga ito, masisira na dahil gawa siya sa ivory. Oo nga. Pero kung dalawang katawan, ulo lamang ibababa mo, mas safe daw po ito. Mas okay nga, yeah. Opo. At syempre, nandito pa rin ang ating labesa de altar. So, pamilyar po ba kayo dito kapag ginagamit sa mahal na araw, yung Station of the Cross? Pero ngayon, dahil walang altar, ang nakalagay ay buslo. La mesa de buslo. Oo nga. Yan, gawa po yan sa nito. So, ito po yung mga prosesyon na ginagawa dito sa loob ng ating De La Salle University. At ang ebidensya kung gaano kasipag mag-aral ang mga Lasaliano, nandito ang study table ni Brother Andrew Gonzales na napaka-organized daw po ng mga Oo. estudyante noon. Ngayon kaya, kumusta ang mga estudyante natin? Pagkagaling sa school, binabalibag na ba ang bag at Oo. magsa-cellphone na lang? Or ilalapag ang mga gamit ng hiwa-hiwalay I-organize. paayos? Oo. Pero I'm sure meron pa rin. Pero parang bihira na lang. No? Bihira na lang. Ito po yung middle class family na galinera. Galinera. Pero merong mas authentic sa taas Lagayan ng manok ng Opo. araw. nung araw. Yeah. Ito po ay dinonate rin sa amin ng isang donor dito sa museo. Ito po ang tinatawag na La Miesa de Monja. Lamesa Panahon de ng Monja. Kastila, nagmi-meeting ang mga madre at humihigop ng mainit na sabaw ng bulalo. At pagkatapos kumain ay kinokolekta ang mga buto ng kalabaw, kanilang ibinabaon. Ito na yun. Yes Naka-inlay po, na siya. tawag nga po dyan ay intarsia. Hintar. Hindi siya kasing puti ng ivory, pero mas matibay naman siya. Oo. Ang ganda. Opo. At ang bigat nito, ilang taong nagbuhat nito, sir? Pag Walo? po nililipat namin siya dito, papunta doon, 15 to 20. Wow, ganun siya kabigat. Opo, ganun po siya kabigat. Purong nara po siya.
Wow. Saan tayo, sir? Kaliwa o kanan? Dito po tayo sa kanan, ang entrada. Entrada. Di ba? Naglalagay po ng mga dekorasyon na kapipe para paglagay po ng kandila noon kasi wala pang kuryente. Kuryente. Ngayon, ang tawag po dyan ay taklopo, the biggest shell in the world. Pero ngayon, may batas na po kasing Pilipinas Bawal na na. endangered siya, Yeah. bawal na kolektahin. Oo. Okay, welcome to Escalera Mayor. Escalera Mayor. Ang rules noon, bawal sumayad ang palda ng kababaihan Kaya dito. tinataas nila. Yes, kapag sumayad, maruming babae ka na daw. Umuwi ka at magpalit ng damit. So, nakataas siya dito. Di ba? Siyempre, hindi po pwedeng dumiretso agad sa taas. Oo. Ang mga bisitang lalaki iniiwan ng May salakot. mga bastonero dito. Opo, bastonero, ang lalagyan ng mga baston at salakot. Yeah. So, ito po yung panahon ng Kastila. At ito naman yung panahon ng Amerikano. Kastila po ito. Opo. Sir, na-amaze ako sa stage. Opo. Ang ganda. Ang laki. Ang laking kahoy. Opo, purong balayong po ito. Balay. Ngayon, nandito po tayo sa Descanso. Makikita Descanso. natin ang Machuca Tiles example. And then, syempre, ang ating sopa galinera kung saan naghihintay ang mga kababaihan habang wala pang may-ari ng bahay. At syempre, ang ating sopa galinera nga ay galing sa Spanish word na galos, meaning chicken. So, kinukulong daw ang mga manok dito, no? At hindi pwedeng dalhin sa itaas. Sino bang nagdadala ng manok? Kababaihan o kalalakihan? Parang feeling ko kalalakihan. Yes po. Dahil ang manok daw noon ay nagsisimbolize na sila ay masculine at kaya nilang erase ang kanilang family. Oo. So kapag wala kang pambili ng manok, mahirap ka. Hindi ka gugustuhin ng kababaihan. Then after visiting the house, ibibigay yung manok sa may-ari ng bahay, regalo na nila. Oo. Yun. At syempre, bago dumating ang may-ari ng bahay, kakausapin ka muna ng kasambahay. Oo. Sino po kayo? Kumusta Oo. po kayo? Bago kayo patuloyin sa Bago taas. ka patuloyin sa taas. At sabi nga daw po sa bahay na bato noon, kapag nakatapa ka sa tiles, 50% ka palang welcome sa bahay na ito. Pero pag pinatapak na kayo sa kahoy, 100% welcome na Ganun kayo ba sa yun? bahay na ito. Okay? So tayo na po. Ang hagdan po natin, masyadong maliliit ang sukat. Oo. Kasi po ito ay sinukat sa panang dalagang Pilipina. Ang tawag po dito, Baho de Señorita. Baho de Señorita. Kaya pag naglalakad ay patagilid, Oo. marahan, mayumi. Oo. Ang laki, nakakalula naman ito, sir. So, welcome to Caida. Grabe, mansyon. Opo. Mas malaki pa to sa Malacanang Palace, sir, ah. Opo. No? Grabe, ang laki. I'm so So, ito po ang amazed. minor living room kung saan nag-uusap ang pamilya, nagkukwentuhan sa ordinaryong araw. So, kapag nakita natin merong mga libro, mga kagamitang pangsining, yan po ang Salon de Artes. Oo Tapos nga. meron naman tayong area kung saan nagpe-play ng harp. No, doon naman Oo nga, tinatawag na yes. Salon de Harp. Musica. Salon de Musica. Pero kapag nagkaroon ng mahalagang pagtitipon, yung kabilang kwarto na po ang ginagamit, yung Sala Mayor. Sala Mayor na Opo. Doon kumakanta yung anak na babae, ang tawag doon tertulia, tertulia. kapag may mga pagtitipong mahalaga. So may harang na kasi piniprevent nila yung pagpasok ng mga tao. Hindi maiwasan kasi may Opo. hahawak, sir, no? Hindi po maiwasan. Oo. Kaya nilagyan na ng harang. So Kasi hanggang nga dito po, lang tayo. Yung ating mga kamay, meron po tayong human oil and perspiration kapag nadikit yan sa mga wood. Yeah. So nagkukos siya ng fiber destruction. Yeah. Hindi nakikita ng naked eye natin, pero pag tinignan mo sa microscope, nasisira siya unti-unti. Oo. Ang ganda. Even the ceiling, oh. Yan ba yung lata, sir? Opo, yan po yung pressed metal Wow. sheets from Belgium. Grabe. At ang mga espejos natin, original from Spain. Espejos. Yung mga Opo. mirror yun, di ba, sir? Opo. Yeah. Yan yung espejo di vanidoso, pang lalaki. Merong espejo di vanidosa, pang Pambabae naman yun. Opo. Tapos sir, question, nung itinayo itong bahay na ito dito, how long bago siya Nakumpleto. open? Oo, nakumpleto. 4 years po. 4 years 1996 to year 2000. Ang haba. Kasi nga po kinumpleto pa yung paghanap ng mga adobe stone para mabuo yung ibaba. Oo. And then yung travel time po na from Pampanga, Bacolor, Apalit, tinadala dito yung mga kahoy. Lahat po ay binubuong muli. Parang Las Casas de Oo Acosa. nga. Opo. Puzzle, ano? Opo. Tsaka pag nag-dismantle sila, kailangan maingat, sir, no? May Opo. numbering. May mga numbering. Yeah. Para pag binalik mo, alam mo kung ano Kung yung saan i-connect mo pwesto. sa isa't isa. Yeah.
Grabe. At syempre, ang ating original na kalado, Oh, this one, sir, ano? the ventilating tool or machine of this room. Ang laki. Ayun yung ano, oratorio nila. Tama ba, sir? Opo. Da- So, dadaan po tayo doon. Dadaan tayo mamaya. O, sige. So, paikot po tayo. Grabe, ang laki. Nakakalula naman ito, sir. Ito na yung biggest na lumang bahay na nakita ko, sir. Na napakaraming gamit. Kasukat po nito yung parang municipal hall ng Ilocos sa Bigan. Pero Oo yun nga. ay pang party area. Pero Oo. po ito ay residential. Oo. At yung kahoy, the wood planks, Opo, or nara. nara plank Nara, po sila. yeah. Pero po may kwarto na mahogany, may kwarto na balayong, may area na ipil. Kung Oo. pamilyar po kayo sa ipil, yung mga waterproof na kahoy. Oo nga, yes, sir. Ito na yung mga picture. Ayan. Patay So na. ito po yung tinatawag naming Arnedo Gonzalez Hallway, kung saan makikita nyo yung angkan ni Brother Andrew Gonzalez. So ito po si Brother Andrew Gonzalez, ang aming De La Salle University President, the Deputy Secretary po dati. And then, ang kanya pong angkan, from the pure Spanish blood ni Kapitan Joaquin Arnedo Cruz from Apalit, Pampanga. Ayun, nasa taas. Opo. Yun po yung kanilang dalawang bahay, ang tawag ay La Sulipan. So kung pamilyar po kayo sa dokumentaryo ni Cara David, Yes, ang napanood Gihit ng ko. Sulipan, Ayun yun. yan po yun. Oh. Kaya lang yung pong isa dyan ay nasira na ng lahar. So hinukay po ng pamilya, dinala lahat ng gamit dito. Siyempre, Grabe, mawawala ang ba ang Philippine Blinds? Siyempre. Nandito ang Oo. Persiana. Oo. Kasi nga paghapon, pagpagod galing sa biyahe ang may-ari ng bahay, masarap matulog kung madilim at makulimlim ang Oo. paligid. Yes. Ang tawag po dito ay Persiana. Siyempre, nandyan pa rin ang kapis window para maprotektahan ang bahay sa lakas ng hangin at lakas ng ulan. Ang laki. Ayan. Batay sa aming research, ito daw yung pinakamakulit pero slightly makasalanang bahagi ng bahay. Makulit? Yes. Kakulitan ng mga kabataan. Kasi pag umakit ang mga kababaihan, tinataas ang palda. Oo. Ngayon, yun ang pagkakataon ng kabataang lalaki para piliin kung sino ang kanilang liligawan. Ganun ba? Nakasilip sila. Opo. Dahil pag mayaman ang babae, makinis ang paa. Oo. Kapag anak ng magsasaka, magaspang ang Magaspang. paa. At hindi mo pwedeng pakasalan kung mahirap din ito. Oo. Dahil kasalanan sa pamilya. Ganun ba Opo. yun? Hindi ka magkukuha ng mana or hindi maiko-continue ang yaman ng pamilya. Oo. Diba, nakakatuwa. Oh. Grabe yung hagdan nila. Nakakatuwa. Galing. Ang galing ng Kaya lang po yung pagkaka- maintenance namin dito Oo. ang hirap. Yun ang mahirap magastos, sir. Opo. Lalo na ito nga lang pong pagre-repair ng Aranya, abuti ka ng 100,000. Oo. Pag may nabasag na birina, maghahanap ka ng marunong gumawa pang replika. Oo. Kasi karamihan yan, mga 1800s, wala ka nang makitang gumagawa dito unless you're going to visit Spain. Mga ilang taon na yan? Ano po yan? 1890s. Pangga. And we are just maintaining the cleanliness of the crystal para magbukas siyang bago. Oo. Pero yung pong mga crystal laces niya, ilang beses na po namin napalitan yan kasi nga po rumurupok yung stretchable Oo. wirings niya. Pero siya, bumbilya na ngayon kasi dati kandila lang yan. Opo, I kandila think. lang. No? Tama, sir, no? Pero yan po parang pinalitan na Oo. Napalit. para iwas sunog. Dahil nga po bawal sa museum ang fire. Oo. At kung mapapansin nyo, wala po kaming water sprinkler dito. Oo nga, Kasi sir, bawal eh. din ang water. Oo, hindi Kaya in pwede. case of emergency, may naka-assign na sa akin, ito ang bubuhatin ko, itatakbo ko sa labas. Sir, di ba ito yung itong dinadaanan natin, ito yung Opo. daanan ng mga Kasambahay. alipin Ang sa tawag po gilid. dito ay volada. Volada, yun. Volada. Kaya lang ang volada noon, kung nakapunta kayo sa bahay ni Baldomero, ni Emilio Aguinaldo, ang Baldomero. volada ay masisikip. Oh, Na kapag maliliit, yes. naglakad ka, patagilid. Oo. Pero ito pong sa amin, dahil nga 3 times larger, mas nilakihan na siya. Nilakihan nila. Mayaman talaga. At sa bulada po, wala talagang upuan, walang sopa Cleopatra, walang tumba-tumba, walang tukador. Oo. Talagang ito mayroon. plain lang na daanan. Pero dahil nga po umaapaw ang artifact namin dito, Nilagyan nyo nilagyan na rin. na namin. Oo. Sayang ang space. Opo. Welcome to the despacho. Despacho. So, ito Ito yung... po ang opisina ni Mister. Kaya lang ang rules dito, ang asawa, babae, at Oo. mga anak ay bawal pumasok. Ah, Only ganun po? business partner
At Dito ang mga kasi- business partner, mga mayayamang mga lakal, mga Chino, mga Kastila, na 7-footer ang tatangkad, ang lalaking tao. Kaya ang ginagamit sa floor ay mahogany. Pero nga po dahil 3 times larger, nahirapan na pong hanapin yung iba pang kahoy. Kaya minsan naghalo-halo na sila. And niremain na lang po yung kulay